What's up guys? Meron nag-request sa atin kasi may nagba-viral ngayon sa Japan na about dun sa Pilipinas nagtapon ng basura at nakapagtalo siya dun sa lolo. And then marami nagtag sa akin doon, siguro kung mga 10 yata sila. And then meron tayong isang nabasa na comment niya. Sabi na itong isang si Lady Shane Nokrala. Sabi niya wala akong maintindihan pero parang nakakagigil ang bunganga niya. Kaya mo ba gawa ng video at ipaliwanag mga pinagsasabi niya, sabi ni Lady Shane. Ito yung video guys na about sa basura yata yung pinag-aawayan. So hindi ko pa ito napapanood ng complete. Ang napanood ko pa lang yung nagsisisigaw sa umpisa kasi wala talaga akong time manood kasi ang dami kong ginagawa dito dahil naghahabol nga tayo ng punla. So panoorin natin sabay-sabay. Ngayon ko pa lang ito mapapanood ng buo. Ito daw, hindi daw pwede na hindi daw to pwedeng gamitin. Kailangan daw talaga dito. Oh, dito daw talaga ipasok nung ganyan. Kasi Hindi naman, daw, parang ang sinasabi ni ate, bawal daw gamitin yung net, no? Pero sa tingin ko hindi yun yung yung term na sinasabi niya na hindi bawal. Ang sinasabi siguro dito ni Lolo, baka nasaway siya, tinatapon niya lang yung basura niya sa may bungad lang. Hindi niya nalagay sa likod. Kasi ang tinuturo niya din, bawal daw dito, dapat daw doon. Pero hindi binabawal na gamitin. talaga. Ang lupit ng Japan, ang lupit itong sakang na to. Grabe. Oo. Tapos tinawag niya pang sakang yung mga Japanese, ano. So, doon pa lang guys, ay meron na kagad si ate na cyberbullying na kaso. Lalo na, pinakita niya yung mukha ni kuya. So, sa Japan kasi guys, bawal na bawal magpakita ng mukha ng may mukha ng walang pahintulot. Meron silang law. Pwede kang kasuhan at magbayad ng fine or pwede ka pang mabawian ng visa at mapauwi ng bansa mo, lalo na kung tayo ay foreigner. Pinaanuhan ako kasi ito daw bawal dito magtapon, guys. Oh my God. Talaktak na. Yung mukha niya galit na galit, ano. So, Tapos siguro, ito din, napakahigpit. Tapos sinaway ako kasi ito daw kailangan daw talagang tanggalin. Kailangan daw talagang tanggalin. so, nirereklamo din ni ate, bukod sa hindi na siya pinayagang magtapon doon sa pinaka-front, ay nirereklamo niya yung pagtatapon ng plastic bottle, bakit daw may label pa na tatanggalin. Actually guys, sa Japan talaga, napakahigpit nila. Kahit ako, nahihigpitan ako nung unang-una ko sa Japan. Pero nung na-realize ko na, ayo nga naman, dapat naman talaga. Kasi kung hindi sila maghihigpit, ay masyadong malaya yung bansa nila. Magiging pariwara yung bansa nila, di ba? Kaya dapat lang talaga kapag meron pang isa lang pasaway, ginagawa na kagad nila ay sinusolusyonan na kagad nila para hindi dumami. So, yung PET bottles o yung plastic bottle, isa yan sa pinaka matrabaho guys na itapon. Kasi tatanggalin mo yung label, tatanggalin mo pa yung cap bago mo siya itapon. Bukod-bukod mo itatapon yun guys. At hindi lang yun guys ang matrabaho sa Japan. Kasi nagtatapon ka na ng lata, iba pa yung mga kaserola, yung mga bakal, kasi iba yun. Kasi diba hindi siya nabubulok, pero yung lata din hindi naman nabubulok. Pero iba yun, lata is lata lang. Kasi nire-recycle yung lata. Tapos iba yung pinagre-recyclean nung mga kawali, ng mga bakal, kung ano-ano pang items na may halong hindi nabubulok. Even yung battery nila guys, for your information po, iba po ang pagtatapon ng basura ng battery. Hindi po yan sinasama mismo doon sa basurahan kasi nga sabi ng mga Japanese, may lason dyan na naglilik kapag yan po ay kinakalawang at nabubulok. For example daw, nilagay yan sa lupa at nabulok yan, and then suddenly umulan, yung lason na yun na aagas ay aagas yung kahit saan at sa mga pananim, lalo na kung ikaw ay nagtatanim. Possible daw na yung kakainin mo ay may lason na din. So, yun yung ina-avoid nila na wag mapaagos sa ilog yung mga battery. Bukod po nila yung tinatapon. Yes, natutunan ko din po yan. And then, pag magtatapon kami ni asawa niyan ay sinasarado ko ng tape. Kasi nga naglilik yun kapag yun po ay nabubulok at kinakalawang. Iniipon namin bago namin siya itapon. So, ganun. Ang sabi kasi niya, Pilipino ka? Nagtawag pa ng Pilipina. Ang sabi kasi niya, nandito na, kung bumaba siya sa Roma, bawal daw dito magtapon, kailangan doon daw magagaling. Sabi ko, huwag kang mag-alala kasi aayusin ko. Aayusin ko. Aayusin niya naman pala eh. Bakit nag-init yung ulo niya? Anong unay dyan? Bakit siya nagwala? Yun lang ang tanong ko doon. So, ine-explain pa lang ni ate yung sinasabi ko nga na hindi siya pinayagan doon sa front, gusto nung matanda, ay doon sa backside itapon yung basura dahil nga marami pang space.
Tapos, ang ginagawa niya, sinisigawan niya na kagad si ate, hindi pa nakakapag-explain, ano, wala pa siya sa kalagitnaan, nag-uumpisa pa lang siya. Sabi niya, shaksho yonde. Ang ibig sabihin naman nun guys, ay tumawag ka na taga City Hall. Tumawag ka na taga City Hall. Ay, natusan pa si ate. 言うてね、そうじゃなくて、それが守るの。 Oh, kitang-kita yung mukha ni Ujisang, oh. このロースは嫌なの。嫌なの。 Sabi niya, etong rules na to ay ayoko. Pag sinabing yan ano, ayaw ko. Meron siyang paninindigan. Pag sinabi ng yan ano, pinagtitigasan niya yung kanya na ano na siya, mas mataas na yung tension, kumbaga. Yan ano, ayoko tong rules na to, yan ano, sabi niya. 嫌なの。このぐらいだけ問題は、このぐらいだけ問題はね。ちょっと待って。 O, sa kanya na nanggaling, sabi niya, yung ganitong kasimpleng bagay, sabi niya, ayokong ano, bakit simpleng bagay lang, kailangan pa magalit ni ate. Kung halimbawa, nasaway ka ni Ujisang, huwag mo dyan itapon, medyo ipaka-backside mo. Ang dali-dali mo, ay sorry, sige, ayusin ko na lang. Tapos yung usapan guys, ganun lang kasimple. Ewan ko bakit nauwi sa ganito pag hysterical si ate, ano, siguro for the views or, kung vlogger din siya. これね、おかしいだよ。Guys, tignan nyo ha, explanation ng Pilipina ha. Ganito ha, marami tayong basura dito. Kuno, nante ka. O, pakinggan daw natin si ate na nag-i-explain, nagtatawag pa siya, titingnan, parang inaano ni ate na siya ang tama, pakinggan natin yung maling explanation ni ate. So, ito yung ni-explain ni ate kung bakit. ここ余ってるから、カラスが取っちゃった。 Common sense yun eh, yung ina-explain ni ate. Kahit ako guys, simpleng bagay yan, pero alam ko yan. 私ちゃんとメガネゴリ日本なの知ってるの。お前ベラ。 Walang maingay ha, bebe ah. 誰だよ。 Tapos, nang ini-explain ni ate, sabi niya bigla, aayusin ko naman talaga yan, ilalagay ko sa likod. Tapos sinabi niya na, ang tagal-tagal ko na dito sa Japan, kaya alam ko na yan. Bigla ngayon, sinabi niya na alam niya na yan. Kanina, doon sa intro ng video niya, ang sinasabi niya, ayaw siyang pagtapunin doon sa front. Ngayon naman, ang sinasabi niya, alam ko na yan, kaya nga aayusin ko eh. Lalagay ko sa likod talaga yan. Talagang aayusin ko yan. Bakit kailangan pa mag-hysterical ni ate kung alam niya naman palang gagawin niya pala yun? Sana pinaigsin niya na lang, ginawa niya na lang, nag-sorry na lang siya, no? ダメだよ。 O, dami dayo. Sabi niya, hindi pwede yon, hindi pwede yon. もう関係ないの。それがもうちゃんと入れろからもうこう。 Sabi niya, wala kang pakialam. Sabi niya, mukhang kinay. Walang pakialam. Hindi ko alam kung sinasabihan niya si ate na wala kang pakialam. Ispapasok ko naman talaga yan. ちゃんと分かってるだからどんな。分かるけど。 O, sabi niya, alam ko naman yan eh, kung paano yung gagawin eh. Tapos sabi niya ate, alam kong alam mo. Ang ibig sabihin ka, そのゴミが、ガラス取った時も、だから言ってたの、ちゃんともうこ入れ。 So, ang gusto kasi explain ni ate dito kung bakit. Kasi, may rules kasi sa Japan, hindi yung basta nagtapong ka lang. Ihagis mo lang yan dyan, hindi ganun. Pag ang basurahan sa likod ay naka-cage, kasi ang dami talagang uwak sa Japan, guys, yan yung mai-stress kayo. Mamaya, istorya ko sa inyo, meron akong istorya dyan na nanggigigil talaga ako sa uwak. Kung mapapansin nyo, yung kulungan sa Japan, guys, meron sila mga net or naka-cage. May kulungan talaga. Mawak, guys, grabe sila magkalat ng mga basura. Minsan may diaper, may napkin, may etat. Alam niyo na yung mga basura. Nagkalat talaga yun sa hanggang kalsada, as in ganun nila ikakalat yan. At napakadami nila. So, syempre, mas maraming basura yung magkakalat. Ngayon, ang ini-explain ni ate, ay napakasimple lang. Kung sa harapan ka magtatapon ng basura, ang possible mangyayari nun, kung lahat ng tao ay ganun ang gagawin, paano naman yung backside? So, ang mangyayari niyan, every time na magtatapon ng basura, itatahagis na lang. Marami kasing nasasakupan ng area, guys. Naka-decide kasi yan sa isang lugar kung saan ka lang pwede magtapon. Hindi ka pwede magbasura sa tapat ng bahay mo. Unless ikaw ay subdivision. Kasi ganun yun, may kanya-kanyang cage, may kanya-kanyang net. Hindi mo pwedeng ilabas. Kasi nga, daming ang uwak. Tapos, ang point nito ni ate, pag nasa front agad lahat ng basura na napuno at may space sa likod, mahihirapang magtapon yung mga next na magtatapon ng basura. Kaya ang rules nila talaga dito sa Japan, kung sino yung mga nauna nagtapon, dapat ay ihagis na sa may bandang likuran. Hindi naman siya ihagis. Actually, kami ng asawa nun. Kasi sa 7 beses kami guys naglipat sa Japan. Ano? So, alam ko na iba't ibang rules nila. At mahigpit talaga kahit saan kami maglipat. Sa isang pinuntahan namin na mansyon, condominium siya sa English, ano?
Doon sa mansion na yun, naka-cage siya. Dahil maliit lang yung cage niya, kailangan ayusin mo nang maayos yung mga basura. So, kung first layer, second layer, third layer, and then susunod yung second row na nasa bandang gitna. And then, yung pag napuno mo na yun, mapuno na to, ganun ka-organize yung mga Japanese, even pagtatapon ng basura, guys. So, doon ko lang din natutunan yun sa Japan. At na-amaze ako, kaya sumusunod din ako. Kasi imagine that, basura na lang, kailangan organize mo pang itatapon. O, diba? Tapos, ang pinupunto ni ate, kapag nauna yung nasa front at wala pang laman yung likod at may araw pa, abot yun ng mga uwak sa net. Pwede nilang iangat yan kasi matalino yung mga uwak. Nakita nyo, may gulong, di ba? Ibig sabihin niya, pinabibigatan para hindi maiangat ng uwak. Kasi napakatalino talaga yan. At pag yan ay napuno sa harap, kayang-kaya nilang hilahin yung basura palabas as long may liwanag pa. Pero kung napuno na muna yung likod at wala pang basurahan sa harapan and then maliwanag pa, safe pa yung sa uwak. Pagsapit kasi ng alas 6, alas 7, yun, mga nagtutulugan na yung mga uwak kaya wala na magkakalkal dyan. And sa Fukuoka kasi guys, lalo na especially sa Fukuoka guys, no, ang basura din hinahakot gabi. At may rules sila dyan na pwede kang maglabas ng basura mo sa umaga lang, doon sa subdivision namin dati. So sa umaga lang, albawa, nahakot ngayon, tapos kinabukasan maglalabas ka ng basura, bad manners yun sa kanila. Kailangan kung anong araw ihahakutin ang basura, yung araw lang na yun ka maglalabas ng inyong basura. Actually, sa hapon na pala kami naglalabas kasi nga kung maaga pa namin nilabas ay maraming oras yung uwak para kalkalin. Kahit na anong bigat nung nilalagay namin na net guys, talagang natatanggal nung uwak. Ewan ko, napakatalino talaga nila. And then may one time pa nga, ito na istorya ko na sa inyo. May one time pa nga nanay ko nagtourist sa amin kasi that time. So si nanay yung naglabas ng basura. Hindi hinakot yung basura namin guys. Gawa ng may nakasamang lata. So, dun sa Fukuoka napakahigpit. Pag may na-trace sila na may lata yung inyong basura. Si nanay kasi nga, dahil tourist, hindi niya pa alam. So, ang nangyari, kinabukasan guys, hindi hinakot yung basura namin. Kinabukasan, nagkalat sa kalsada, lahat ng kaning baboy namin, yung mga diaper ni Akari. Tapos yung tapat namin ay subdivision guys. Mayayaman yung mga katabi namin kasi mga ano yun, parang mga negosyante, ganun yung tiniran namin na subdivision. So pumunta talaga yung katapat namin bahay. Oo, palibasan mga sasakyan, mga Ferrari, mga ganon. BMW. Pumunta talaga siya. Sinigaw-sigawan niya nanay ko ba? Sinigaw-sigawan talaga nanay ko. Sabi niya, yung basura nyo, nagkalat kasi tapat ng parking niya yun. So, meron siyang 4 na parking na naka-shutter naman siya. Pero hindi naman pumasok yung basura doon. Kaya lang, nagkalat sa tapat niya yung basura. Tapos, pumunta talaga siya doon. Akala mo na may amo. Tingnan nyo naman yung basura niya, nagkalat tiklopin nyo. Ganon siya sumigaw sa nanay ko. Kasi naririnig ko sa labas dahil nasa tapat lang namin yung living room na entrance namin. So, naririnig ko sinisigawan niya yung nanay ko. Tapos, namabas ako. Pero hindi ako nakapag-away. Nag-sorry ako kasi ako naman yung may fault doon. Dahil hindi ko, unang-una, hindi ko naturuan ng nanay ko na wag mong ilabas ng maaga yung basura. Second, wag mong haluan ng lata, bote, or ano. Kasi nga, hindi yan hahakutin. Kasi natitrace nila yan, guys. Ewan ko kung paano. So, pag may natrace sila doon na materials, hindi nila na materials na hindi nabubulok, hindi nila hahakutin yung basura mo. So, ayun. Ang dami naming niligpit ng nanay ko kasi that time ay 4 na basura. Kasi ipon na Kasi MW, ang basura yata doon is 2 beses lang sa isang linggo o 3 beses lang sa isang linggo. So, syempre, naiipon yung basura. Kaya, dumami. So, ang dami-dami naming tiniklop ni nanay, nagkalat na basura. Pero, na bad trip ako dun sa kanya kasi pwede niya naman sabihan yung nanay ko na maayos. Dahil nga nanay ko, bukod sa bingin na nga, hindi pa marunong maghapon. Kaya siguro high blood siya, hindi siya naririnig ng nanay ko, no? So, nag-sorry na lang din ako, guys, kasi ako din naman na may fault doon. So, hindi ko na pinahaba yung at todo sorry ako. And then, after mga 2 linggo yata, parang ang peace offering niya sa amin, kasi may tanim akong cherry doon sa garden ko. So, namimitas ako ng mga cherries noon. And then, nakita niya na, kasi nagpipiknik sila doon sa, kasi mas mataas ito yung bahay namin, ganito yung sa kanila. Tapos kalsada yan, tapos kanila yung ganito. So, nakikita niya kami, pag nagpipiknik sila ng family niya, nakikita niya kami, namimitas kami ng cherries. May puno din sila ng cherries. So, naubos yung cherries namin. Ang parang pinaka-feast offering niya, yun, pumunta siya sa amin. Sabi niya, gusto niyo ba ng cherries? Marami pa kami ng cherries, so gusto niyo, pitasin niyo na lang. So, para siguro sa sarili niya din, nahiya din siya na nagsisigaw-sigaw siya dun sa nanay ko. Pero mabait naman siya, siguro talagang medyo na high blood lang siya, papasok siya sa trabaho, aga-aga, lahat ng basura nakakalat dun sa tapat ng kanyang parking. Kaya minsan kami, hindi sa bago namin tinitirhan, minsan, naghakot kahapon, tapos ngayon ko nilalabas yung basura, nagagalit asawa ko sa akin kasi sabihin niya sa akin, puno na kagad yung basurahan kasi niipon ko daw. So, yung mga susunod daw na magtatapon, mawawala ng pwesto. So, isa pa yun sa natututunan ko na kailangan ay sumunod din talaga tayo sa rules nila, guys. Hindi naman yung pwedeng tayo ang masusunod kasi bansa nila yon. Ang
kara. Doko ga munday no? Kaya nga, munday na ikido. Doko ga munday no? Munday nga po, Ren eh. Kankiないだよ、それは。Kanki ano? 役所からこっちから見たの、どんな私やってたの。hindiじゃないよ。hindiじゃないよ。違うじゃないよ。Ang hirap paliwanagan ni ate kasi na-explain na sa kanya tapos sasabihin niya biglang alam niya na. Tapos sinasabi ni ate ngayon yung pinupunto niya, alam niya na daw yun, kaya hindi niya na maano. Tapos sinasabi niya na kangkinay, wala kang ano, hindi ko alam kung siya sinasabi ng walang pakialam. Yung ginagawa niya, walang pakialam yung ginagawa ko doon. At yung shaksyo nga daw ang... Hindi nga, be. Isa akong kaigo. Alam ko kung paano proseso. Kung sakay ko ka. Alam na. Ayaw kong... Ne. Sugunti ka na ilayo mo ko gaidan watashi soji yatiro da yo. O bigla, Diyan. Saan banda dyan? Dalawa, tatlo, apat. Kahit saan dyan. Ako ang nagsoji dyan. Nani na, watashi nani mo mong ko iwanay da yo. tapos ngayon, nauwi si ate sa, ano ba yung tawag doon yung... Sinusumbat ni ate na naglilinis daw siya doon pero hindi daw siya nagrereklamo kung sino daw yung nagkakalat. Diyan. Nani na, watashi nani mo mong ko iwanay da yo. Watashi tikanay hito janay da yo. Nani muli ka naman. Nani bori hajime Alam mo, na-amaze ako kay ating nakapula kasi napaka-relax niya. Kasi ganyan din ako actually kahit na maaway sa akin. Relax lang ako, hindi ako nakikipagsigawan, hindi ako nakikipagtagisan. Na-amaze ako sa kanya na ano niya, na yung level niya, hindi niya sinasabay kay ate. Ako, cycling lang ako dito. Si ate high blood na high blood talaga. Pero, alam ko, pero kung ano yung rules nyo, ginagawa ko, inaayos ko, be. Loko ka munday na, no? Saan daw yung munday? Sabi niya, asan ang problema doon? Sabi niya gano'n. No. Eh, yun na nga yung problema doon, simpleng bagay. Huwag kang magtapon sa harap, sa likod. Kasi nga, makakalkal ng ibon at the same time, ay yung mga susunod na magtatapon, mahihirapan mag-ayos ng basura sa part ng likuran kung mapupuno agad yung harapan. Sabi ko, hindi. Asanto, asuko dati. Di mo, atashi yun itanet, chanto, kiresuro kara. Oo. Eh, yun naman, sa kanya na pala nanggaling eh. Aayusin niya naman pala. Eh, bakit nauwi pa sa ganitong pag-hysterical si ate, no? Sabi niya, Chanto kirei suru kara. Sabi niya, lilinisin ko naman yan pagkatapos. Oh. Eh, bakit nag-high blood si ate? Hindi ko makakita yung dahilan. Koko da yo, ko shimashita no. So da yo, daijoubu da yo, doko ga mundai aru no. Sabi niya, nilagay ko naman dito ah. Ilalagay ko naman doon. Saan ang problema doon? Yun yung sinasabi niya. Hindi nakawag kang mo ipagpilit yung ano na yan, muurusay da yo. Pilipina nga. Bandang uli, inaway niya pa sa ate. Sabi niya, Pilipina ka. Sabi niya, yung maingay na yun, wag mong ipilit. Eh, parang siya. Parang si ate yung maingay to be honest. Ate, ikaw talaga yung Hindi maingay. ako nagkalat. Naglilinis ako dyan. Chanto, yatiro no. San chanto, suji, basta no. High blood si ate kasi siguro mainit yung panahon tapos gutom na siguro siya. Sugi wa iranay. Watashi jibun de yaro no. Sabi niya, doon lang daw sa lugar niya mahigpit. Hindi po yan totoo, te. Nakapitong lipat po kami ni asawa. Lahat ng nilipatan namin sobrang higpit. Yes po, and may different rules po ang per lugar na lilipatan nyo, no? Ang natatawa ko dito kay ate, nagpupumilit siya na magpatawag na ng taga-Shaksyo, taga-City Hall, no? So, pinapaliwanag sa kanya ng maayos ni ate yung rules at the same time, kasi yun nakakaintindi dito yung may common sense. Kasi kapag napuno nga naman yung harapan, paano na magtatapon yung the rest? Ang hirap ibalibag yung basura sa likod at the same time masasayang yung space kasi nga hagis na lang sila na hagis. Possible na alam nyo yung pagkakatali, hindi naman talaga siya masyadong nakabuhol. Pwedeng magkawatak-watak yung basura. Unlike yung pag nagtapon ka dun kasi kailangan nakabuhol yun maigi and then itatapon mo siya ng nakapatong-patong yung mga basura hanggang mapuno yung likod. So ang pinupunto ni ate dito, yun nga, ini-explain niya na kailangan ay ilagay sa likod bago mapunta sa harapan yung ibang mga matitirang basura. Buti pa si ating nakapula, meron siyang common sense, oo. Kasi guys, simpleng bagay lang yung kung tutuusan na dali-dali na naman. Kung nasaway siya ni lolo, na sabihin sa kanya na wag mo siya itapon, ilagay mo doon sa likod. Siguro dahil talaga mainit yung panahon, kaya madali talaga mag-iinit ulo mo. Pero kung hindi, yes, I love their rules. Kaya naman sumusunod din ako, kaya nga mas gusto ko talaga sa Japan manirahan, sa totoo lang Kaya lang, kung hindi tayo mismo sa sarili natin susunod, talagang katulad ni ate, palaban, and then mamuro, ano daw siya meron siyang sariling paninindigan. So kung ano yung gusto niya, yung paninindigan niya, yun lang yung masusunod. Wala siyang pakialam dun sa mga rules na tinutuntungan niya, no?
So, ayun, pinapilit niya yung gusto niya. So, ako, ang comment ko kay ate, ang daling magbigay. Ang daling tawag dito, mag-sorry. Kung halimbawa yung matanda ay nasa way siya, wag mo dyan ilagay, doon mo ilagay. Ang dali guys, sorry po, pasensya na kayo. Sige, ilalagay, ayusin ko na lang. So, nagtawag pa nga siya ng Pilipina. Akala niya, kapwa Pilipina, ay kakampihan siya. Which is, very good kay ating nakapula. Kasi hindi niya kinonsinte si ate. Maling-mali talaga si ate. Tapos nagsisisigaw pa siya, no? Yung pagsigaw-sigaw niya, hyper agad. Ang masakla pa doon, nilait-lait niya si Ojisa o yung lolo. Hindi ko alam kung bata pa siya, no? Hindi natin masyadong nakita yung mukha niya. So, ang pinupunto ko pa dito, guys, mag-iingat tayo sa pagbablog ng mukha ng may mukha. Bahay ng may bahay, street, plate number. Alam nyo ba guys na may law sa Japan na pwede kang mademanda at kung ikaw ay foreigner, pwede kang mabawian ng visa at mapauwi sa bansa. Kung bakit? Kasi Japanese yung nilait mo. Yes po. Malinaw na tinawag niyang sakang at sinabi niya pang mga Hapon. So, ang tawag po doon ay cyberbullying. Kung yung lolo na yon ay meron siya makakausap at nakita yung video na yan na napaskil yung mukha niya, may law po sa Japan na hindi ka pwedeng mag-post ng mukha ng may mukha. Kaya kung mapapansin nyo guys, di ba pag nag-upload ang lola nyo, naka-blur yung mukha. Pag may lugar akong nahagip sa video ko na hindi ka aya-aya, binablur ko po yan. Even plate number, yung mga signage na mga importante, yung mga information kung kayo ay nasa company, vlogger po kayo na ano nyo yung opisina or yung lugar kung saan ay pwede silang mapasok. Yung mga bahay, actually mayroon pa ako isang vlogger na napapanood na gusto kong pag-ingatin. Hindi naman ako sa kanya against sa pagbablog niya kasi vlogger din naman ako. Gusto ko nga ay lahat maging asensado sa pagbablog. Ang problema lang kay kuya, no, ang content niya ay binablog niya yung mga bawat bahay na nadadaanan niya sa street. Unless yan po ay tourist spot ay okay lang. Pero kung ang binablog mo ay mga private area na kung saan ay binablog mo yung ito yung bahay ni Doraemon, ito yung bahay ni ganito, ito yung bahay ni ganyan, yan po ay bawal na bawal. Yan po ay pagbibigay ng information sa masasamang loob. At once na yan po ay pinasok at nagkataon na yung video mo na yan ay nai-upload mo at may nangyaring masama dun sa bahay na may-ari na yon, possible po na ikaw ang pagbintangan na nagbigay ng information dun sa mga magnanakaw. Lalo na kung sinasabi mo na, ay nakatira po dyan ay isang matanda lang. Ay, nagbigay ka ng information sa masasamang loob. Lalo ngayon guys na dumarami ang masasamang loob dahil dumadami nga yung mga foreigner, although foreigner din ako. Pero hindi maiiwasan guys mula na dumami yung iba't ibang lahi na pumasok sa Japan as worker. Pero hindi pagtatrabaho ang target nila kundi makapanloko ng mga Japanese. Ang masaklap, ginaganon pa nila yung mga matatanda. Kaya ito lang yung gusto kong ibigay na information dun sa mga hindi nakakaalam ng mga vlogger na basta-basta na lang nagbablog ng mga bahay ng may bahay at wala tayong permission. Papansin nyo, even newscaster guys, nag-news na yan, hindi pa ipinapakita yung mukha nung ini-interview. Or yung minsan yung kriminal, hindi pinapakita yung mukha ng kriminal. Alam nyo kung bakit minsan sinasabi nila, bakit hindi pinapakita yung mukha? Actually, hindi pinoproteksyonan doon yung kriminal. Ang pinoproteksyonan po doon ay yung pamilya nung kriminal plus minsan yung biktima, hindi rin pinapakita yung mukha. Kasi ang pinoproteksyonan doon ay yung pamilya doon sa bullying. Yes po, kasi uso ang cyberbullying, lalo na mas malala yan. Ang niwasan po nila kasi ay nagaganyan yung mga nabubuli. Kaya ayaw talaga nila magpapa-upload ng mukha ng may mukha, lalo na ng mga bata. Tapos nilalait. Kaya marami ko nakikita din mga vlogger, ginagamit yung mga Japanese, ginagawang tanga. Kunyari magtatanong ng kung ano-ano, tapos tatagalogin yung tanong. At ginagawang tanga yung mga Hapon. So yun po, at kapag napagtawanan siya, napanood niya yun, at mukha siyang tanga doon, pwede siyang malungkot, pwede siyang ma-depress. So magiging kasalanan natin yun. Kaya yun ang number one na unang iniisip ng mga Japanese, yung mga mararamdaman ng mga mabubuli sa SOCMED. Yung bahay, plate number, street area, no? So minsan may mga show sila na mga nagbebenta ng ari-arian pero hindi pinapakita yung daanan, yung kalsada, binablur talaga, sila lang ang nakikita kasi nga yun po ay iniiwasan nila na makapagbigay ka ng information sa masasamang loob. At at the same time, kung mukha yung binalag mo, katulad ni Lolo, so nilait-lait niya without blur yung mukha ni Lolo, so pwede pong magsampa ng kaso si
o gisang kay ate para mapauwi ng Pilipinas kasi yun ang tinatawag na cyberbullying. Yes po. Kasi walang pahintulot si lolo basta siya lang binidyo. Yun lang ang maganda sa Japan guys kasi may rules sila na po-protection sa atin. Kaya yung mga bata sa school, kung mapapansin nyo, hindi pwedeng i-upload ang mukha ng mga bata. Kahit mga high school na yan guys, elementary or kinder. Kaya yung mga anak ko, di ba, nakikita nyo pa nag-upload ako lahat ng mga bata, halos binablur ko yung mukha. Lalo't wala pa hintulot. Kasi, why ko alam yan? Kasi yung mga kaibigan ng anak ko, alam nila na vlogger ako. Minsan, pag kumakain sila sa bahay and then nagbablog ako, tinatanong ko sila, okay lang ba na ipakita ko yung mukha mo? Pinapaalam ko sa magulang. Ang sagot ng magulang, wag. Ayaw nila. So, hindi lahat ng Japanese ay gustong makita ang mukha nila sa video. Kaya, yan ang number 1 talaga iniiwasan namin. Even ng mga reporter, ng mga professional. So, ito yung sample guys kung bakit bawal na bawal ka mag-post ng bahay na may bahay. Sa Japan po kasi, pagpunta mo sa entrance, mayroon po yung number ng bahay. Plus, yung pangalan ng nakatira. Once po yan ay naibigay mo ang information at saktong may naghahanap na tao na parang naghahanap siya ng target niya, so possible yun yung hanapin niya sa Google Map at agad-agad ay mapupuntahan po yun. Kaya yun yung pinagbabawal. So, ayun lang yung gusto kong sabihin doon sa ibang mga vlogger. Wag po tayong vlog ng vlog na may bahay kasi hindi po yun nakakatawa. Even ako, kung ako mabablog ang bahay ko sa tapat ko at nalaman ko saan ako nakatira, ay ididemanda ko din po yun. Kasi privacy na po namin yun. So, ganun din po yung mga Japanese, gusto nila ng privacy. Kahit yung plate number guys, plate number lang, alam na kagad kung saan hahanapin yung saan nakatira yun. Kaya wag na wag po kayo mag-upload ng may plate number na madadaanan o mahahagip dun sa inyong video. So, yun lang ang sinasabi ko doon sa mga nagbablog. Ingat-ingat lang din po tayo. Hindi po natin yung bansa. Kung ano yung rules nila, yun na sundin natin. Ayaw man natin sa gusto. Ngayon, kung ayaw natin sumunod, umuwi na lang po tayo sa Pilipinas kasi dito malaya. May stress ka dito. Unlike sa Japan, susunod ka lang, wala kang magiging problema. Kasi lahat halos doon libre at uwi na ngayon lola. Yun lang yung masasabi ko kay ating nakapula. Good sa'yo, very good sa'yo. Pero doon kay ating nagwawala, hindi ko maintindihan kung ano yung puputok ng butsi niya, yung plastic lang ba ng pet bottles yun, or yung sinaway lang siya ni kuya na wag magtapon sa front at gusto nga sa back. At pinagpilitan niya na ayaw niya daw nung rules na yun. Simpleng bagay lang yun guys, ayaw niya yung rules na yun. So sa makatuwid, pwede siyang umuwi ng Pilipinas kung ayaw niya yung ganung rules.